Hello guys, welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan, so sa mga nagtatanong kung magkano at anong ginawa natin dun sa kal natin na manok. So guys, ayan, pag-usapan natin yan pagkatapos lang ng isang maikling intro. Okay, so guys, ayan, anong ginagawa ba ng mga RTL racers pagka ang mga manok nila ay hindi na nangingitlog? So guys, pagkatapos ng isang cycle, kailangan i-dispose na natin ang mga manok. So kailangan yan kasi para maging business viable sila, no? So yung mga manok kapag hindi na nangingitlog ng sakto doon sa o mas mataas dun sa ating ginagastos, ang kinikita ng itlog nila ay mas maliit na kesa dun sa expenses na ibinibigay natin sa kanila, hindi na sila nagiging profitable, no? So dahil hindi na sila profitable ay kailangan na natin silang i-dispose, no? So kailangan na nating magpalit ng panibagong mga inahin. So paano gagawin natin kapag gano'n na? So yan yung siguro magandang pag-usapan natin at kailangan nating malaman dahil yan ay isa sa mga importanteng mga bagay na dapat nating ginagawa, no? So pinaghahandaan natin yan para maisama natin sa ating projected income, kasama natin sa ating mga plano pang ano yung ating mga dapat gagawin at paano natin gagawin, no? So yun, unang-una guys, kapag ang inyong calculate nyo yung inyong expenses, magkano yung expenses ninyo sa isang buwan pag pinapakain nyo yung 500 heads na mga manok. Ikalawa, magkano yung labor cost na ibinibigay ninyo sa inyong mga manok, kwentahin nyo din yon. At saka yung mga electrics, no, yung mga other expenses natin, electrics, etc. etc. No, kapag yan halimbawa ay 65% ng inyong production ang umuokupa o nagko-consume ng inyong production is 65 ang expenses, ibig sabihin you have to produce 65% ng mga itlog para ma-recuperate nyo yung inyong expenses. Ngayon, kung ang inyong production ay below 65% na, hindi na siya profitable at hindi na siya viable for business. So kailangan na nating magkal, no? So ano yung mga dapat nating gawin? Unang-una ay alisin na natin sila sa ating mga kulungan. So halimbawa, may mga extra kayo na mga kulungan, inyo nang alisin yan at i-reduce nyo na yung inyong pakain kasi actually hindi na tayo gagastos ng dapat nating ginagastos para sa kanila kasi hindi na sila productive. Ikalawa ay kailangan maghanap kayo ng buyer, no? So kung kayo naman mahilig kayo magbenta-benta, yung 500 pieces, napakaraming manok niyan para ibenta, no? So kapag gusto nyong magbenta, yung 500 pieces ay medyo mahirap ibenta kung kayo mismo ang magbibenta, no? So kailangan nyo din na ibenta yan dun sa mga naglalako ng manok. So ang range ng presyo is normally mga nasa around 150 to 120 sa market, no? So kung pupunta kayo 120 to 150, pupunta kayo at magbibenta kayo, mabibenta nyo yan ng ganyang presyo. Ang problema pagka kayo ay nagbibenta ng lahatan, hindi nyo mabibenta ng ganon ka presyo, ng ganon kamahal. So may mga kumukuha ng 100 pesos per head, may mga kumukuha ng 90 pesos per head o 95 pesos per head. Yung iba pa nga binabarat ng 80, 85. So hindi na ako pumayag ng 80, 85, no? Hindi na sabi ko nga kung ganun din lang kababa, kakatayin ko na lang yung mga manok, pamimigay ko na lang sa mga kapitbahay at sa mga katutubo namang yan, no? So yun sana ang plano.
Anyway, so dahil ganun ang presyo, kailangan i-calculate nyo rin, no? So kung ang inyong presyo na ibinihanda dati o ang inyong pinroject na presyo is 100 to 150, medyo yung bottom line, yung bottom number baka makuha nyo yun, pero pagka yung upper number baka hindi nyo makuha. So ganun ang presyohan. So 80 to 100 pesos. Kung willing kayong ibigay na 80 pesos per head para ma-dispose agad, maraming kukuha niyan straight away. Kung ang gusto nyo naman ay maibenta yan ng mga around 90 to 100, 120, so medyo maghihintay kayo ng mga ilang linggo, no? So ngayon, ang problema dyan, kada araw kumakain yung inyong mga manok, hindi naman nagpo-produce ng enough na itlog para mabayaran yung expenses, no? So mas maganda, mas mabilis nyo may dispose, mas madali nating makakat yung expenses, no? So at syempre pagkatapos ninyong mag-dispose, pag naibenta nyo na lahat, inyong gagawin is basically hayaan yung patuyuin at linisan nyo lang yung kulungan at patuyuin for about 2 to 3 weeks, no? So pagka napatuyo, nalinisan na, napatuyo, yan yung time na pwede na rin tayo mag-repair ng mga sirang mga cages, pwede na rin tayong mag-repaint ng ating mga sirang mga cages, ng mga cages natin, i-repaint natin para na sa ganon tumibay pa, mas tumagal pa ang buhay ng ating mga cages, no? So yun yung ating dapat gawin, no? So pagkatapos niyan, habang ginagawa niyo yan, pwede na ulit kayong mag-order ng inyong mga panibagong manok para ikasong dito sa ating mga bagong mga repainted at repaired na mga na mga cages. So panibagong simula na naman tayo ng cycle, panibagong simula na naman ng ating negosyo, no? So kung may mga batches pa kayo na susunod, ganun din lang ang proseso ng ating gagawin. Kailangan lang nating i-repeat yung proseso. So bago kayo magkarga, dapat na repaint nyo na, dapat nalinis na yung mga kulungan, dapat na test nyo na ulit na maayos yung inyong mga feeders at yung inyong mga drinkers, walang mga leak yan, at the same time na disinfect nyo na yung buong vicinity, yung inyong kulungan, yung mga cages ninyo, lahat ay na-disinfect na. So pag na-disinfect na yan, pwede na tayo uling magkarga ng manok. Ready na ulit para sa susunod na batch, no? So yun guys, ang ating ginagawa kapag tayo ay nagdi-dispose na ng ating mga manok, na pag hindi na profitable yung ating system, no? So kailangan na natin palitan. So lagi kong sinasabi, hindi lang yan 20 months, posible na yan ay 21 months, 22 months, depende yan sa productivity ng inyong mga manok. Kapag mas madami ang pinuproduce na manok kumpara sa inyong expenses, i-keep nyo lang yung inyong mga manok at wag ninyong hayaan na ikal agad, no? Kasi kung productive pa at profitable pa, bakit naman natin ikakal na agad, no? So kapag profitable pa, mas maganda kasi mas mahabang tenure, mas mahabang panahon yung ating nakukuha na profit dun sa ating mga manok. So yun lang guys, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod nating video. Bye bye.